Hello mga ka-drafting! Welcome muli dito sa SmartWorks Skills Tutorials. Sa video natin ngayon, ipagpapatuloy natin ang paggawa ng floor plan sa AutoCAD. Sa nakaraang video natin, natutunan natin kung paano maglagay ng furniture at saka fixtures sa ating floor plan. So ngayon naman, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng labels at saka text sa ating floor plan. Okay? So, creating text and labels. So, magsimula na tayo. Okay? So, ito yung ating floor plan na meron ng dimensions, meron ng column, wall, doors and windows, at saka meron na ding furniture and fixtures. Okay? So, ang gagawin lang natin is ang paglalagay ng mga text at saka labels. So, meron ako ditong mga label at saka text at meron din siyang mga measurements kung ano yung kanyang measurement. So, sa ating room name, so meron tayong 250 na measurement. So, alam nyo naman ang paggawa ng text. So, all you need to do is to type MT tapos enter. Okay, tapos left click nyo lang. So, yan. Meron ng lalabas na text formatting table. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, ikakopy lang natin tong ating bedroom na text doon sa bedroom. So, left click, tapos CO, enter. Tapos, ortho off, mas mabilis, yan. So, bedroom. Yan. Okay, so ito, ang room na to ay tinatawag nating master's bedroom. So, i-edit lang natin. So, sa pag-edit,
double left click nyo lang yung word na i-edit nyo. So, yan. Tapos, master's bedroom. Tapos, move. Tapos, copy nyo lang para naman sa susunod na mga rooms at i-edit nyo lang. Okay, so click CO, enter. Dito, bedroom. So, double left click. So, delete nyo lang. Yan. Tapos, okay. Okay, CO, enter. Copy nyo dito para sa TNB or toilet and bath. Double left click. T and B. Yan. Okay. Tapos, copy nyo uli. CO, enter. Dito. Double left click. So, type living room or living area. Area. Yan. Okay, CO, enter. So, dito, dining area. Yan. Tapos, copy nyo uli. CO. Kitchen area. Okay, sa iba, dito sa kitchen area, ang nilagay nila is kitchen lamang. So, pwede rin kitchen or kitchen area. So, pili lang kayo. Okay. Okay. So, bali, meron akong ilalagay dito na bagong area. Tatawagin natin itong laundry and service area. Okay, so CO, enter. Bali dito yung lugar kung saan tayo maglalaba, saan tayo lalagay ng ating mga washing machine. Pwede ding lagay natin dyan yung ating mga gamit pang kusina na medyo marumi na kailangan nating itago. Okay? So, laundry or service area. Yan. So, bali ang measurement sa area na to ay 1,000 by 3,000. So, REC. Tapos D, 1,000. Enter, 3,000. Yan. Yan. So, ito yung ating laundry or service area. Okay? So, natapos na nating lagyan ng mga room names, yung ating floor plan. Ang susunod naman,
maglalagay tayo ng mga furniture names. Okay? So, copy lang natin to. So, ang ating measurement pala is 100 or ang ating height sa ating furniture names is 100. CO, enter. TV rack, yan. Kung ating titignan, ang kaniyang font style ay Romance. Sa ating room name, ang kanyang font style is Arial. Okay? So, ito, kumbaga, minor text lang ito sa ating floor plan. So, di na siya kailangang magkasing thickness ng ating o magkasing laki ng ating major text sa ating floor plan, which is the room name. So, ito lang siya. 100 ang kanyang measurement at saka ang kanyang font style ay Romance. Okay, so copy natin. Ito, lagyan natin to ref. Yan. So, lagyan natin to sync. To stove. Tapos ito table. So, ganun pa rin yung proseso. Copy nyo lang. So, CO, enter. Tapos, move nyo sa furniture na yung lalagyan ng pangalan. Like for example dito, cabinet. So, double left click para ma-edit. CAB, in short for cabinet. Yan. Ano pa rin CO. Dito, closet. Lagyan ng damit. Yan. Yung ibang mga floor plan, walang mga name ang kanilang furniture. So, depende na sa mga designer kung maglalagay sila ng name or pwede rin hindi na sila maglalagay ng name. Kasi yung kadalasan sa mga furniture, understandable naman. So, para sa akin, para mas maintindihan yung mabuti yung ating floor plan, so nilagyan ko siya ng furniture name. Okay, so closet. Tapos copy, CO. Yan, cabinet. CO, table. Yan. Okay, so tatanggalin ko na lang yung area sa ating kitchen area. Kasi pwede namang kitchen lang. Yan. Kasi masyadong crowded na yung ating text. Yan. So, yung ibang mga furniture, kagaya ng bed, di ko na lalagyan ng name kasi makikita nyo naman kung anong klase ng furniture yan. Pati ito, sofa, di ko na lalagyan. Okay, so tapos na tayo sa furniture name. Okay, so, ngayon naman, maglalagay na tayo ng text sa ating drawing name. Okay, so ang ating drawing name, meron siyang height na 500. Okay, so ang drawing natin is, drawing name natin is ground floor plan. So copy lang natin, CO, enter.
Yan. Okay, tapos maglagay lang tayo ng line dito, L, enter, para maganda siyang tignan. Yan. Okay. Tapos, gawin natin color blue. Tapos, maglalagay na tayo ng kanyang scale. Ito. So, ang sukat sa ating scale is 200. Okay, ang ating font style ay Arial pa rin. Okay? So, copy lang natin. CO, enter. Yan. Tapos, move lang natin. Space. Yan. Kasi mas magandang tignan kung yung ating text sa kanyang drawing name at saka yung ating scale is kumbaga parang naka-align sila sa isa't isa. Yan. Kulang ng konti. Sumobra. Yan. Okay. So, meron na tayong drawing name at saka kanyang scale. So, ngayon naman, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng doors and windows label. Okay? So, ang doors and windows label, meron tayong circle. Tapos, sa loob ng circle, meron siyang D1. Kumbaga, ito yung D stands for door at saka door 1. Kasi sa isang floor plan, meron siyang iba't ibang klase ng door. So, lalagyan natin ng label. Kumbaga ito door 1, tapos dito naman door 2, tapos door 3. So, kung hindi magkakapareho yung laki ng ating door, so iba-iba yung kanyang door name or door label. Okay? So, gagawa lang tayo ng circle na may diameter na 450 at sa loob nito gagawa tayo ng text na may 200 na height. Okay, so copy natin. CO, enter. So, door 1. Ayan. So, kadalasan sa entrance, door 1 yan. Okay, tapos dito sa exit, copy natin. Door 2. Okay. Tapos dito naman sa ating bedroom, door 2. Kasi yung sukat ng ating bedroom na door, 700. Tapos dito, 700. Magkapareho lang. Iba yung ating door 1. Pareho lang. Minsan din kung kahit magkapareho sila ng size sa ating door, minsan magkakaiba sila ng gamit na materials. So, iba-iba pa rin ang kanilang door name. Okay? So, ito yung nangyari sa ating entrance. Magkapareho sila ng size pero sa ating material, mas matibay ang ginamit na material dito sa ating entrance door kaysa sa ating exit door at saka sa ating mga bedroom door. Okay? So, dito, copy, CO,
Tapos ito, D3. Kasi maliit ang kanyang size. Yan. Okay, kung meron tayong door label, meron din tayong window label. So magkapareho pa rin. Gagawa tayo ng circle na may diameter na 450 at saka sa loob may text na may height na 200. So window 1, window 2, window 3. Yan. CO, enter. Copy lang natin. So ang ating window 1 is ito, yung ating malapit sa entrance. Yan. Okay? Tapos window 2, window 2, ito. Yan. So edit nyo lang. CO, enter. So copy. So itong lahat, window 2 na to lahat. Yan. Itong window sa ating CR, so tinatawag natin itong high window. Kasi yung height ng ating window is mas yung base point ng ating windows sa ating CR is mas mataas kaysa sa mga regular windows. Okay? So tinatawag natin itong high window. So lagyan lang natin ito H. Palitan natin ng 1. High window 1. Yan. Yan. Okay, so natapos na tayong maglagay ng doors and window label. So ngayon naman, gagawa tayo ng column index. Okay, ito. Ito yung column index. So ang column index, ito ay napaka-importante kasi malalaman natin ng location ng isang column gamit ang column index. So ipapakita ko mamaya kung paano natin malalaman yung position or location ng ating column gamit ang column index. Okay? So ang column index, meron tayong circle na may diameter na 700. Tapos sa loob, meron tayong text na may height na 300. Tapos meron siyang line na may sukat or measurement na 1,200. So copy lang natin. CO. Ito yung ating base point. Yan. Tapos, lagay natin dito. Ito. Okay? So, ito yung 120. Yan. Or 1,200. So, dito ko inalagay para magkakapareho sila ng measurement. So, from here, 600. So, ito, 600. So, dito din, 600. Okay? So, copy lang natin. CO. Yan. Po CO. Yan. Tapos, edit nyo lang. Gawin yung B. Yan. Tapos, dito, C. Okay. So, dito ko inilagay kasi nandito yung ating column. So, bali, ang column na ito, A, saka ang column din ito, B, at ito naman C. Okay, so lalagyan din natin dito ng column index sa kanyang gilid. So, ganun pa rin. Copy lang natin ito, CO, enter. So, rotate lang. RO. Ortho on. Yan. Tapos M. Lagay natin dito. Yan. Dito muna natin nalagay yung
Yan. Tapos palitan natin ito ng 1. Okay? Tapos rotate lang natin. Yan. Yan. Tapos highlight CO, enter. CO, enter. Copy natin dito sa column na to. Saka dito. Tapos lagyan natin ng palitan natin ng 2. Saka ito naman palitan natin ng 3. Okay? So 1, 2, 3 at saka A, B, C. So paano ba gamitin ang column index? So pakikita ko sa inyo. So itong column index, ito yung nagtutukoy kung saan yung posisyon ng ating column, saan ang location ng ating column, at saka yung column name mismo. For example, itong column na to. Ito nasa gitna. So, bali, ang column na to ay tinatawag nating column 2B. Okay? 2B. Tapos ito, 3A. Tapos ito naman, 3C. So kapag nasa construction site na kayo, so sabihin lang ng engineer, so parang kulang yata yung ating column sa 1C. So hanapin nyo sa floor plan, so ito yung 1C. So mabilis lang mahanap ang location or ang position ng ating column gamit ang column index. Okay. So natapos na nating lagyan ng text, room name, furniture name, doors and windows label, at saka column index. May nakalimutan pala akong ilagay dito. Copy lang natin. So, lagay natin dito, entrance. Okay. Entrance. Tapos dito naman is exit. Yan. Yan. Okay, so ngayon naman, maglalagay tayo ng title block. So, meron akong ginawang title block kanina. So, pinalitan ko na yung ating title, creating text and labels, pati plate number 6, at saka date started and date finished. So, pinalitan ko na rin. So, copy lang natin. So, highlight, CO, enter. So, copy lang natin. Yun. Okay, so I guess natapos na natin yung ating text and labels, ating floor plan. So I hope meron kayong natutunan sa video natin ngayon. At sana patuloy nyo pa rin subaybayan ng ating mga drafting videos dito lang sa SmartWorks Skills Tutorials. Hanggang sa muli at maraming salamat.